Magandang hapon po, Grace Fellowship Church. Please find your seats at magsa-start na po ang ating afternoon service. Okay. Ready na po ba tayo para sa service? Alam niyo po, yung sa English service kanina with Pastor George, doon ko lang nalaman na maaaring magkaroon ng maraming kidney ang isang katawan. Okay, maintindihan niyo po ang ibig sabihin nun mamaya. Kahit ilang kidney ang isang katawan. Kasi po yung message nga po is about pagiging katawan ni Kristo, the body of Christ. Okay, so nakapag-settle down na po ba tayo? Kaya naman po ang mga kakantahin natin ay may iba-ibang aspeto, may kinalaman po sa pagiging one body, one church, one voice. No? Yung una po natin kakantahin, Come People of the Risen King. Sa chorus po, sinasabi, with one heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Hindi lang po tayo island Christians, kahit sabihin niyo pong introvert ang ibang tao, wala pong island na Christian. We rely on each other under Christ. And yung pangalawang kanta po, Kamangha-mangha itong dako, no? Also speaks about our being humble and pagiging amazed and pag-revere sa Diyos. Tapos yung pangatlo pong kanta, Apostles' Creed, kinanta na po na natin to before, about the Father, the Son, and the Holy Spirit, na kung saan sinasabi sa huling verse, the church is holy, one communion. Diba yung communion, yung kaka-sermon lang nila Pastor Dennis, no? We remember Christ's sacrifice together. Kaya po, pag-isipan po natin yung mga ganitong bagay as we sing our songs. Tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang Come People of the Risen King. Let's sing. Come people of the risen King, who delight to bring Him praise. Come all and tune your hearts to sing to the morning star of grace. From the shifting shadows of the earth, we will lift our eyes to Him. Where steady arms of mercy reach to gather children. Rejoice, rejoice, rejoice. Let every tongue rejoice. One heart, one voice. O Church of Christ, rejoice. Come those whose joy is morning sun, and those weeping through the night. Come those who tell of battles won, and those struggling in the fight. For His perfect love will never change, and His mercies never cease. God follow us through all our days with a certain hope of peace. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice.
praise. Over all the world His people sing, shore to shore we hear them call. The truth that cries through every age, our God is all in all. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ. And rejoice. Rejoice, rejoice, let every tongue rejoice. One heart, one voice, O Church of Christ, rejoice. Let's sing. Kamangha-mangha itong dako sa piling ni Jesucristo. Walang hangganan niyang pag-ibig nakikita dito. Ito ang kahabagatan ng Diyos, ang biyaya niya't pag-ibig, patawad at kapayapaan maaaring makamtan. Mga puso'y nag-aawitan ng himig ng kalangitan. Bawat isa'y may pasalamat, di na rin hangganap. Pinaging dapat mong marinig ko ang iyong banal na tinig, habang iba'y naliligaw, kaluluwa ay uhaw. Last verse. Pag-ibig ng Diyos ang nag-udyok sa atin ay lumilipok, upang kasalan ay iwan at di na mapahama. Kantahin po natin, I believe in God the Father. I believe in God the Father, mighty and eternal Lord. He alone is the Creator,
transforming all things by His word. I believe. I believe in our Lord Jesus, God's own Son, who came to earth, born a man by the Spirit, by a virgin giving birth. Sing praise. Sing praise to the Father, to the Spirit and the Son. Sing praise to our holy God, forever three in one. I believe that Jesus suffered. I believe that Jesus suffered on the cross, He bore my shame. I believe that He was buried, then triumphant rose again. Glorified. Glorified, He has ascended, seated at the Father's side. He will come again in judgment, justice will be satisfied. Sing praise to the Father, to the Spirit and the Son. Sing praise to our holy God, forever three in one. Last verse. I believe the Holy Spirit. I believe the Holy Spirit comes to us from Christ above. I believe the church is holy, one communion in God's love. I believe I am forgiven through the sacrifice of Christ. I believe in resurrection and in everlasting life. Sing praise to the Father, to the Spirit and the Son. Sing praise to our holy God, forever true. Isa pa. Sing praise. Sing praise to the Father, to the Spirit and the Son. Sing praise to our holy God, forever three in one. Manatili pong nakatayo para sa scripture reading. Kolosas, Kabanata 1, talata 13 hanggang 18. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nasa kanya ay mayroon tayong katubusan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga trono o mga pagkapanginoon. Maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang
sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ang una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Kolosas, Kabanata 1, talata 13 hanggang 18. Maaari na pong maupo ang lahat. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin, itong pribilehiyo na kami po ay magtipon at magsama-sama bilang isang katawan ni Kristo Jesus. Panginoon, tunay nga na kayo ay tapat, tunay nga na kayo ay dakila, lalong-lalo na dun sa mga hinirang ninyo na patuloy na nagtitiwala at sumusunod sa inyong kalooban. Tunay nga na kayo ay karapat-dapat lamang ng aming papuri at pagpapasalamat. Naway pagpalain niyo po sana kami, Panginoon, sa oras na ito sa aming pagsamba. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming iglesia. Lord, patuloy niyo po sana kaming pagpalain, no, lalong-lalo na sa lahat ng aming mga activities, katulad ng mga small group Bible studies, mga midweek Bible studies, no, pati na rin po yung aming ministry sa mga urban poor, ang aming mga, pati na rin po yung mga tawag dito na mga aktibidades na ginagawa namin para sa aming mga kabataan, sa youth. Lord, naway sa pamamagitan ng mga ito ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Nagpapasalamat din po kami sa event kahapon dun sa Biblical Counseling Seminar para sa aming mga babaeng mga kapatiran. Salamat po at sa pamamagitan ng seminar na yan, nakapag-minister sa aming mga kapatiran na mga babae at hindi lang yun, na-equip din sila upang makapag-minister din sa iba. Salamat po sa mga ginamit ninyo, yung aming mga volunteers, yung admin staff, at pati na rin po yung nagturo, si Sister Grace Zurila. Tunay nga na ito ay pagpapala na nanggagaling sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo ang aming bansa mula sa aming presidente hanggang sa kahuli-hulihang opisyal ng kanyang gobyerno. Panginoon, gabayan niyo po sila, protektahan niyo po sila, naway maging tapat sana sila sa kanilang tungkulin upang maiayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na nalalapit na yung eleksyon, naway i-protect niyo po sana ang bawat mamamayan na maapektuhan dahil sa kung sino man yung mga pinunong aming mapipili. And Lord, we also pray yung nangyayari dito sa Israel. Alam niyo naman po kung yung kaguluhan na nangyayari doon ay marami ang naapektuhan. Kaya unang-una sa lahat, we pray for peace. But more importantly, ang itinataas po namin sana ay yung kaligtasan ng mga hindi pa nakakilala sa inyo. At naway matuto silang lumapit sa inyo at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pag-ingatan niyo po sana yung mga kapatiran na naroon sa lugar na yun, sa Israel or sa mga karatig bansa ng Israel na naapektuhan ngayon sa giyerang ito. We ask for your protection as well, dear Lord. And Panginoon, tinataas din po namin sa inyo yung mga nalalabi pang oras dito sa aming pag-aaral ng inyong salita. Naway ihanda niyo po ang aming puso at isipan. At sana po ay ang aming focus ay hindi po sa mga distractions na nangyayari sa aming paligid, bagkus ay mag-focus lang kami sa inyo at bigyan niyo po sana kami ng kakayanan na maintindihan
ang inyong mga salita at ito po ay aming maisabuhay sana. Maraming salamat pong muli. Tinataas ko ang aking sarili, ang aking kahinaan. Panginoon, naway kayo po sana ang siyang mag-usap sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maari po bang imbitahin ko kayong magsitayo at atin pong babasahin ang ating pangunahing talata. Kung sa English medyo mahaba-haba, ngayong hapon sa Tagalog, napakahaba. Kaya basahin na lang natin lahat siguro, di ba? Nasa screen naman. Sige. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan. Bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kaniyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari may hina at kailangan, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan, ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan, na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda, subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Pwede na po tayong magsiupo. Tatlong punto po yung ating pagdadaanan sa hapong ito. Una ay lahat tayo ay binautismuhan ng Espiritu sa katawan ni Kristo. Ang pangalawa, lahat tayo ay inilagay ng Diyos sa katawan ni Kristo ayon sa nais niya. At ang pinakahuli, lahat tayo ay dapat mangalaga sa isa't isa sa katawan ni Kristo. Bago ho natin puntahan yung pangunahing talata, alam niyo po kahapon nagkaroon tayo nung tinatawag natin na Biblical Counseling Seminar. No, alam ko marami sa inyo, yung mga kababaihan dito sa ating iglesia ay umattend nito, di ba? I'm sure marami sa inyo ay na-minister, and hindi lang yon, marami kayong natutunan. And you were equipped, no? Equipped to what? To minister to others also. Kaya nagpapasalamat ako sa Women of Grace, no, na pinangungunahan ng ating kapatid na si Sister Tessa Geronimo, pati na rin po yung ating mga volunteers, no, at ang ating admin staff, no, na nagtulong-tulungan na para mabuo at maging maayos itong ating Biblical Counseling Seminar. And siyempre, pasalamatan din natin yung ating guro, si Sister Grace Orila, na siyang nagbigay talaga ng kanyang panahon na paghandaan at turuan, no, yung ating mga kapatiran na babae. No, ito ay tunay na isang ebidensya, no, nung pagkakaintindi natin kung ano talaga ang iglesia. And more importantly, pasalamat tayo siyempre sa ating Panginoong Diyos na siya namang may
akda ng lahat, di ba? Pati itong seminar na ito. Kaya sa hapong ito ay patuloy pa rin natin pag-aaralan yung tungkol sa pagkakaisa. No, last Sunday, kung naalala nyo si Josh, ang ipinreach niya sa atin ay sa wikang Ingles, united by the Spirit, di ba? Yung pagkakaisa ng Espiritu. Sa hapong ito, parang ganun din yung aking title, no? Yung pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Sa wikang Ingles, unity in the body of Christ. At yung natutunan natin last Sunday, meron tayong iba't ibang mga spiritual na kaloob, no? Or spiritual gifts na nanggaling sa banal na Espiritu ng Diyos, no? Kaya meron tayong mga iba't ibang klaseng ministries at iba-iba rin ang epekto nito, no, sa katawan ni Kristo Jesus o ng iglesia. At ang natutunan natin dito, bagamat na iba-iba yung mga kaloob ng Diyos, no, sa bawat mga hinirang niya, pero ang bawat isa ay nagkakaisa, no, sa pag-serve ng lokal na iglesia o itong ating katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Para sa anong layunin? Sabi dito is for the common good of His people. Di ba? Para sa kabutihang nating lahat. At dito sa ating main passage, makikita natin na ginamit pa rin ni Pablo yung tinatawag natin na human body o yung katawan na tao para ipaliwanag palalo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaisa, no, sa iglesia, ng pagkakaisa sa katawan ni Kristo Jesus. Kaya tingnan na po natin yung verse 12 dito sa ating pangunahing talata. Ang sabi rito, sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Alam po ninyo, kung titignan ninyo ang ating iglesia ngayon, hindi po lahat ng nakikita natin dito ngayon, ang responsable dyan ay ang mga pastor ninyo. No, hindi po. No, pagkadating nyo pa lang dyan, no, tuwing linggo, tuwing Lord's Day, pagpasok nyo dyan, makikita nyo, lahat ay maayos na. Di ba? Maliwanag ang mga ilaw, malamig ang aircon, everything is neat and well organized. Alam po ninyo, meron ho tayong mga kapatiran dito sa ating iglesia na tahimik, na gumagalaw at nagsiserve dito sa ating iglesia just to ensure na maging maayos ang ating pananambahan. Pero alam nyo, isipin nyo na lang, kung ang lahat ng mga gawain na yon nakapataw sa balikat ng inyong mga pastor, ano na kaya ang mangyayari sa amin, di ba? Sigurado yan, burnout kaagad. Kaya yung ating pangunahing talata sa hapong ito ay napaka-importante. No? Maraming maituturo dito sa atin si Pablo kung ano yung dapat na mangyari sa iglesia ng Corinto ay dapat ding mangyari sa ating iglesia. At yan ay na gamitin natin ng tama ang espiritual na kaloob ng Diyos. For what purpose? Para sa paglago ng kanyang iglesia. It is for the building up of the body of Christ. No, yun ang layunin. Kaya nga, wala si Brother Dan, no? Anyway, kaninang umaga kasi sinabi ko, gusto kong i-commend si Brother Dan for explaining, sabi niya, how we do church, di ba? How we do church in GFC during nung ating members meeting last Sunday, no, kung naalala niyo yun. At pasalamat tayo sa Panginoon dahil yung leadership setup natin dito sa GFC, plurality of elders. Ibig sabihin, hindi lang isang full-time na pastor ang namumuno sa iglesia na ito. No, maraming mga elder pastors ang siyang nagse-shepherd sa flock ng GFC. At dahil dyan din, yung load ng preaching, hindi lang yung pati yung load ng shepherding, hindi nakasalalay sa isang pastor.
No, pinaghahati-hatian namin. No? No, we share the load. Kaya para lang hindi kami ma-overburden. No? At yun ang advantage ng pagkakaroon ng isang plurality of elders. And I truly believe na ito ay naipapasa namin sa ating iglesia. Di ba? We share one another's burdens. No, yung iba sa inyo dyan, alam ko, sa sarili nyong kakayanan, pag nalaman yung may nagkasakit sa iglesia natin, kaya mismo, pinupuntahan nyo, kinukumusta nyo. No, yung iba sa inyo, nagpapadala pa ng pagkain. No, yung iba sa inyo, tumutulong pa financially. Ano pa? Sa mga small group Bible studies ninyo, dun pa lang, nagkakaroon na ng tinatawag natin na yung encouraging one another. No, kayo-kayo, nagka-counsel, nagtutulungan. No? And that is exactly what Paul is saying here. Ito yung pinapakita ni Pablo kung ano talaga ang iglesia. Kaya nga sabi ko sa morning service kanina, baka hindi ko na kailangan ituro ito kasi ginagawa na natin eh. So closing prayer na tayo. Pero hindi po. Siyempre, pag-aaralan natin to. No? Now obviously, ang tinutukoy ni Pablo rito na katawan ni Kristo ay ang iglesia sa Corinto. No, Paul was using this analogy in order for them na maintindihan yung katawan ni Kristo o yung tinatawag natin na lokal na iglesia. That even though they are many, ano sabi niya? Iisang katawan lang tayo. All of us are interconnected to Christ and to each other. Ganun yun. Kapag ikaw ay iisang iglesia. Ibig sabihin, lahat tayo ay magkakadugtong. Lahat tayo ay magkakasama sa katawan ni Kristo. Di ba sabi nga ni Pablo, even though we are many, we are one body. Parang yung Holy Trinity, di ba? 3 persona, pero iisang Diyos. Doon din sa mag-asawa, di ba? Isang lalaki, isang babae, pero pag ipinagsama ng Diyos, sila ay iisa. Ano pinag-uusapan doon? It talks about what? Unity. Yung pagkakaisa. At ang sinasabi ni Pablo na mayroong pagkakaisa sa katawan ni Kristo. Kaya kung titingnan na natin dito sa verse 13, ang sabi rito, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Anong sabi rito ni Pablo? Lahat daw tayo ay binautismuhan sa katawan ni Kristo ng iisang espiritu. At sino yun? Yung banal na espiritu ng Diyos. The Holy Spirit of God. Meaning from the time that we were saved, ang banal na espiritu ang siyang nagdala sa atin doon sa katawan ni Kristo. Na we were planted or grafted into His body. At yung sinabing ikaw ay nabautismo sa Espiritu, ang ibig sabihin nun ay you were immersed in the Spirit or you are filled with the Spirit. At ito ay isang ebidensya or isang manifestation na ikaw nga ay isang tunay na mananampalataya. Kung ikaw ay napupuspos o pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos. And because of that, we can now work together as a church. Kahit na sabihin mo napaka-complex nung isang katawan ni Kristo, di ba? Kahit naggaano kakahirap o kagulo. Pero kung si Kristo ang siyang nangunguna, at kung ang kanyang espiritu ang siyang nagdala sa inyo sa kanyang katawan, sigurado yan, merong pagkakaisa. At ito ay hindi dahil sa atin, ito ay dahil sa Espiritu ng Diyos o yung banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay ang ating He is the head of the church, di ba? Kung titingnan ninyo sa Efeso chapter 4 verse 15 to 16, ang sabi rito, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo. Sa makatuwid
ay si Kristo, na sa Kanya ang buong katawan na nakalapat, na mabuti at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litid ayon sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay ng sarili sa pag-ibig. Ito yung itinatanim ni Pablo sa isip ng mga mananampalataya sa Korinto. Kailangan maintindihan nila na si Kristo ang ulo, ang pangulo o ulo ng iglesia. At ang kanyang espiritu ang siyang nagdudugtong-dugtong sa atin at kumakapit o nakahawak doon sa kanyang katawan, sa katawan ni Kristo Jesus. Upang ano? Upang tayong lahat ay magkaisa. Sa pagganap ng mga tungkulin natin bilang mga miyembro ng iglesia. Patungo saan? Patungo sa paglago ng ating iglesia. At kaya kung titingnan ninyo, pagdating dito nga sa verse 13, ang sabi nga ni Pablo, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Pag sinabi natin na dapat tayo ay nagkakaisa, dapat ibig sabihin lahat tayo, we are working together. No? At hindi dapat mayroong tinatawag natin na parang division or diskriminasyon o pagtatangi sa loob ng iglesia. Kaya yan yung sinabi ni Pablo dito sa verse 13, walang Hudyo o Grego, alipin o mga laya, lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Kung naalala niyo yung preaching ni Doc Rico last time, di ba binanggit niya na yung mga mayayaman daw dun sa iglesia ng taga-Corinto, nagdala sila ng sarili nilang pagkain, parang meron silang potluck o pot bless, no? Na dapat sana ay pagsasalusaluhan ng lahat. Pero anong nangyayari? Dahil nauna silang dumating, nagdala sila ng pagkain, pati ng inumin. Tapos anong nangyari? Sila, no? Ang umubos ng pagkain, yung iba nag-inuman pa hanggang sa malasing. Tapos darating yung mga kapatiran na medyo hindi naman maganda ang pamumuhay, galing sa trabaho. So syempre medyo late nang dumating. Ano pang inabutan nila? So pagsasaluhan na lang nila yung kakarampot na dala nila. At hindi man lang sila nakapasok ng bahay, doon lang daw sila sa labas. So doon pa lang, doon sa iglesia na yun, kitang-kita mo na may division. At ano yung division na yun? Mayayaman at may hirap. No? Yung mga laya at yung mga alipin. O yung mga Hudyo at yung mga pagano. Ay sabi ni Pablo, lahat tayo ay iisa kay Kristo. Lahat tayo ay pinainom sa iisang Espiritu. Puntahan natin yung unang Korinto, chapter 11, verse 18 to 22, para lalo nating maintindihan yung nangyari noon. Ang sabi rito, sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkakahati-hati sa inyo. At pinaniniwalaan ko yon ng bahagya, sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Kapag kayo ay nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon, sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa ay nauuna sa kanyang sariling hapunan at ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. Ano? Wala ba kayong mga bahay na makakainan at maiinuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Obvious na obvious, di ba? Na merong pagtatangi, may diskriminasyon na nangyayari. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko kayo pinupuri. Itong mga kapatiran dito sa iglesia ng Korinto. Bakit? Dahil yung mga mahihirap ay pinapabayaan nila. Kanya-kanya sila. Hindi pwedeng ganoon. No? Dapat walang pagtatangi sa loob ng iglesia. Kaya yun ang sinabi ni Pablo.
Maging Hudyo o Griego, alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Sa konteksto ng iglesia, lahat tayo ay pantay-pantay. No? Sa society, mayaman ka man o mahirap, pero sa mata ng Diyos, sa konteksto ng iglesia, lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya nung sinabi ni Pablo na lahat tayo ay pinainom sa isang espiritu, pinagkuha ni Pablo ay, sa paniniwala ko, ay nanggaling dito sa Juan chapter 7, verse 37 to 39. Dito sa sinabi ni Jesus. Sabi rito, nang huling araw, ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Ito yung ibig sabihin ni Pablo, no, nung sinabi niya na lahat tayo ay uminom sa iisang espiritu. No, ang linaw naman na dun sa mga previous verses na binanggit ni Pablo na lahat tayo ay binautismo ng espiritu sa katawan ni Kristo. At itong espiritu na ito ang siya ring nananahan, no, sa puso ng bawat mananampalataya. At dun din daw nanggagaling o dumadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. No? Kaya nga dito makikita mo, ito yung dahilan kung bakit ang iglesia, kahit iba-iba ang mga espiritual na kaloob, no, may iba-iba tayong giftings, and yet still we can work together. Nagkakaisa tayo. Hindi tayo watak-watak. Hindi tayo hiwa-hiwalay. Nagkakaisa tayong lahat. At yun daw ay isang manifestation ng banal na espiritu. No, ng espiritu na siyang nananahan dito sa iglesia na ito. Na dapat daw ay walang pagkakabaha-bahagi, kundi pagkakaisa lamang. At yan ang katibayan na ang iglesia ay pinangungunahan ng banal na espiritu ng Diyos. Puntahan na natin yung ating pangalawang punto sa verse 14 to 17. Ang sabi rito, sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Dito makikita ninyo na inulit ni Pablo na sinasabi niya na ang katawan nga raw ay binubuo ng maraming miyembro. Now, the body of Christ is composed of many members. Doon makikita natin, parang nag-i-inject ng konting humor dito si Pablo. Pero kung titingnan ninyo, what is actually saying, ay wag natin sanang maliitin, no, yung spiritual gifts na meron tayo. Wag daw natin itong maliitin. Nasasabihin natin, ay hindi naman importante itong ginagawa ko para sa church. No, so, kaya hanggang dyan lang ako. Alam niyo, pag parati natin sinasabi yung ganyan, talagang iisipin mo, hindi talaga ako kasama dito sa GFC. Why? Kasi sinasabi mo na hindi naman importante itong ginagawa ko eh. No, wag mo sabihin na, hindi kasi ako nagtuturo eh. Hindi kasi ako preacher eh. Hindi kasi ako nagsosong lead eh. Kaya hindi ako nakikita dito sa harap. Hindi po ganun. Kaya hindi importante yung aking ministry. Hindi po ganun. Alam nyo, kahit na ikaw ay nagko-collect ng dyan sa tight box natin, o ikaw yung nag-aabot sa akin ng tubig tuwing bago ako mag-preach, no? O ikaw yung nakabantay dyan sa may pintuan at nagbubukas para makapasok yung ating mga kapatiran, no? O kung ikaw man ang nagko-control dyan sa PowerPoint or whatever it is that you're doing for the church na hindi ka nakatayo dito sa harapan, huwag mong mamaliitin yan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Yan ang sinasabi
ni Pablo. Huwag mong mamaliitin yan. Alam niyo po, naalala ko nung bagong member pa lang ako dun sa dating church ko. Yung unang ministry na sinalihan ko ay yung tinatawag na Manning the Door Ministry. No, kasi nung panahon na yon wala pang ushering ministry. So nandun lang ako sa pinto, nakabantay. Alam niyo sino yung binabantayan ko? Yung mga bata na nanggagaling sa Sunday school na pupunta sa CR at magkakalat. No, maglalaro doon sila sa CR, no? Kasama kaya ta diyan, no? Pauling. Saka si Haji, nasa na si Haji. Anyway, so kailangan bantayan ko yun kasi kung di nagkakalat, no, pati toilet paper, basa yung sahig, etc., etc., no. So yun ang pwesto ko, nakabantay lang ako doon. And then one day, bigla meron isang Sunday school teacher na nagkasakit at hindi nakarating. So tinanong ako, George, baka pwede ka naman maging substitute teacher o kahit bantayan mo lang yung mga bata. Sabi ko, oo, madali lang naman yan, di ba? Babantayan ko lang yung mga bata. Kung ayaw makinig, takutin ko, okay na yan. No? Kaya yung mga bata dati dyan, sila Pauling, sila Haji, takot sa akin yan. Hindi, no? Kidding aside. You know what? Doon ko na-discover or na-realize, no, na meron pala akong connect sa mga bata. No, madali kong nakukuha yung attention nila. And that was actually the beginning of my teaching ministry. No, doon nagsimula. Doon siya nagsimula. Now, pwede nating sabihin na discover ko yung aking spiritual gift is because of the opportunity that was presented to me. True. Pero what has to happen first is this. You have to make a decision na gusto mong maging involved sa church. No, na gusto mong makiisa sa katawan ni Kristo o yung tinatawag natin na local church. Nakita ko yung opportunity na makatulong sa pamamagitan ng pagbantay dun sa pinto. Di ba? Para hindi magkalat yung mga bata o guluhin yung sa CR. But it was through that ministry that led me to other ministries. And so on and so forth. And ngayon, nakita nyo, nandito na ako. Pastor nyo na ako. But it has to start somewhere. Though I'm not saying that everyone is magiging pastor pag nagsimula ka sa ushering ministry. Baka naman i-quote nyo ako doon. I'm just saying lang na if there's an opportunity for us to help, kunin natin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa mga ushers natin. Alam niyo po yung mga ushers natin, no, dito sa Tagalog and pati doon sa English service. Yung karamihan sa kanila, kung hindi lahat sila, the reason why they volunteered, nakita kasi nila na may pangangailangan. No, they realize that there's a need. I want to help. I will volunteer. Di ba? Lalo na ngayon, titignan ninyo, halos mapuno na natin yung Tagalog service. Di ba? Dapat na-appreciate natin yung ginagawa nila. No? Pinagbubuksan tayo ng pinto, ginigreet tayo ng magandang hapon, nginingitian tayo, tapos lalagpasan lang natin sila, parang walang nakatayo doon sa gilid. Hindi natin pinapansin. Kaawa-awa naman sila. Madalas pa, kasama nila ako doon. Hindi nyo rin ako pinansin. But anyway, kidding aside. Di ba? Yan ang isang halimbawa ng tinatawag natin na pakikiisa sa katawan ni Kristo Jesus. Ngayon, kung sakaling gusto nyong sumali sa ushering ministry, meron tayong 2 requirement, hindi lang isa. Kanina kasi sabi ko isa nung umaga. Pero pinalitan ko naman 2. Una, siyempre, kailangan miyembro ka ng church natin. But secondly, dapat meron kang smiling face. Katulad ko. Smiling face. Ha? Pero pag tingin mo sa salamin, sabi mo, ay mukhang hindi ako pwede. Pwede natin gawa ng paraan yan. Sabi ko kaninang umaga, papardiblihan natin yung... Sino ba nagsabi sa akin? Wag naman, si Ate Grace, wag naman pardibli, masakit yun. Tapean na lang daw natin, no, para parati kang nakangiti. But seriously,
kung alam mo na ikaw ay may gift, no, in welcoming people, of letting them experience or letting them feel that they are welcome, at pati yung ma-experience nila yung tinatawag natin na warmth ng ating church, I would encourage you to join us. No? Kasali ako dyan sa ushering ministry natin. No, you could join us anytime, okay? Kahit medyo nakasimangot ka parate, sumali ka pa rin. Gagawan natin ng paraan yan. No? Going now to verse 18. Ang sabi rito, subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan. Ang bawat isa sa kanila, sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. Alam po ninyo, si David, Haring David, isa sa kanyang dun sa kanyang salmo, binanggit niya doon na sa wikang Ingles, you were fearfully and wonderfully made. Kung alam po ninyo yung tinatawag nating human anatomy, maintindihan nyo kung gaano ka gulo or how complex our body is. No, from the skeletal system to the muscular system to the nervous system, no, up to our the major organs of our body, no, lahat 'yan nagtutugma, nagkakaisa, no, and they function as one whole unit, as one body. Paano nangyayari 'yun? Ang ibig sabihin lang 'yan ay mayroon talagang isang matalino at makapangyarihan na tagapaglikha. Kaya niya nagawa 'yan. Imagine, napakaraming system sa loob ng ating katawan. Yung mga organs natin sa ating katawan, paano sila hindi nagkakabanggaan dito sa ating katawan, di ba? Hindi sila nagkakabalibaligtad ng kanilang mga functions. And yet everything is working hand in hand perfectly. Meron naglikha niyan. Meron nag-design niyan. At yun ay ang ating Diyos. Kaya ang sabi rito ni Pablo, sabi niya, ikaw ay inilagay ng Diyos sa kanyang katawan. Ayon sa kanyang ipinasya. Sa wikang Ingles, just as He desired. Ibig sabihin, kung ano man ang ministry mo ngayon, kung ano man yung gift na ginagamit mo ngayon para sa iglesia natin, ito ang inukol talaga ng Diyos para sa iyo. God is the one who sovereignly placed you there to work together harmoniously with the other members of the body. Siya ang may kagagawa niyan, hindi tayo, hindi yung pastor ninyo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, last Sunday during our members meeting, di ba nag-right hand of fellowship tayo? As of today, ang total na members natin, umaabot na tayo ng 247 members. Ganun na tayo kadami. No, at kung isasalin nyo pa yung mga attendees lang, yung hindi mga members, i-combine mo yung English at Tagalog, we are close to 400. No, nung buwan ng Setyembre, we have an average of 390 to be exact, kung combine yung English and Tagalog. Kaya nga malapit na tayong hindi magkasya. Sa English service nga, sabi ko kanina, sabi ko, pag si Tito D, si Pastor Dennis ang nagpipreach, no? Kasi ang maximum capacity rito, sabi ni Ayan, is 235. Alam ko nga dati 220 lang pero naging 235 na. Siguro pumapayat kayo, kaya nagkakasya na tayo ngayon. Anyway, so 235, yung nung nag-preach si Pastor Dennis, umabot ng 240. Kaya pala merong iba sa atin dyan ay nakatayo. No, during the English service. Ngayon, huwag niyo isipin sana na we're after numbers. No, we're not. But what we see happening in our church today, ito ay ebidensya na meron nga talagang pagkakaisa dito sa katawan ni Kristo Jesus, dito sa Grace Fellowship Church. Kaya yung bawat miyembro dito sa atin, yung sa bawat spiritual gifts na meron tayo, lahat tayo ay ginagamit natin ito para sa ano? Para
para maging self-serving ba? Hindi. We're doing this for the sake of the church. No, for the sake of our brethren. Kaya natin ginagawa yan. Meron tayong mga kapatiran na pagkatapos ng church, lalabas sila doon. Pupunta sa mga mall, nagbibigay ng gospel tracts para i-share yung gospel. No? In their own capacity. Ano pa? Alam ko meron sa inyo. No? Nag-church bringing kayo na meron kayong isinasabay. No, para lang makapunta sila rito, no? Ginagamit niyo yung inyong oras at pati na rin yung inyong pera. Ay, hindi naman mura ang gasolina ngayon, di ba? For the sake of being able to bring them here to the church. Meron iba sa inyo, binubuksan ang inyong tahanan para ano? Para makapag-Bible study at fellowship. Meron tayong mga kapatiran, yung mga medyo may kaya, no, they give money. Para ano, tulungan daw yung ating mga mahihirap na kapatiran. And some of you, pupuntahan ninyo yung binanggit ko na kanina, na kung may nalaman kayong kapatiran na nagkasakit, kayo na lang. Hindi na kailangan pang yung pastor mismo ang pumunta, kayo na mismo. Pinupuntahan nyo, binibisita nyo, pinapanalangin nyo, at tinutulungan nyo pa. Hindi naman namin kayo inobliga na gawin yan. Di ba? Hindi naman namin kayo binraso para gawin yan. You did it by yourself. Ang ginawa lang namin bilang mga pastor ay ipangaral ng tapat ang salita ng Diyos mula sa pulpitong ito. May mga panahon nga na nalalaman na lang namin yung isang issue o pangangailangan sa ating iglesia, natapos na. Ibig sabihin, meron ng nag-address or tumulong na miyembro upang maayos yung pangangailangan na yun o yung sitwasyon na yun. Nung nakarating sa amin, tapos na. Ngayon, hindi po kami yan. No, hindi po kami yan. Kayo yan. No? Hindi po ito dahil magagaling ang inyong mga elder pastors kaya nyo nagagawa yan. Hindi po. There are times na we feel that we are so inadequate pa nga. Parang kulang pa yung binibigay namin para sa iglesia. But looking at what is happening to our church, that only shows that indeed the Spirit of God is working inside our church. This is a testament of His faithfulness. It's not us anymore. Hindi kaming mga pastor ninyo. Ito ay mismo yung ating buhay na iglesia. Kaya sabi ni JC kaninang umaga, hindi ito isang organisasyon. Organism. Tama ba, JC? Buhay tayo. Buhay ang ating iglesia. Tingnan natin yung verse 19 to 21. Sabi rito, at kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsabi sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi rin makapagsabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Alam po ninyo, ang isang iglesia na iisa lang ang miyembro, hindi yan iglesia. No, hindi yan church. You see, a church is composed of a group of believers who would come together to what? To worship God, di ba? Pakinggan yung tapat na pangangaral ng salita ng Diyos, tapos magkasama-samang na i-celebrate yung Lord's Supper, and what else? And to fellowship, and to pray for one another. Yan ang nakalagay sa mga Gawa, chapter 2, verse 42. No, kanina nabasa natin, na binanggit doon ni Pablo, na sabi niya, huwag nating maliitin yung ating mga spiritual na kaloob. Pero pagdating dito sa section na ito, ang sinasabi naman dito ni Pablo, huwag ka naman maging mayabang. No? Huwag mo namang isipin na alam mo na yung lahat at kaya mo nang gawin ang lahat at hindi mo na kailangan ang iglesia. Dapat hindi daw tayo ganun. Ito yung isang issue na hinarap ni Pablo doon sa iglesia ng Corinto. At ano yung issue niyan? Yung issue of pride. No, meron kasi mga miyembro sa loob ng Corinthian church na ang tingin nila sa nilang sarili ay mas marunong pa sila doon sa
sa mga leader ng kanilang church o dun sa mga kapwa nila kapatiran. Kaya ang dami nilang dinedemand mula dun sa church nila. Yan ang sinasabi ni Pablo dito. Alam nyo, mga taga-Korinto, ang ginagawa ninyo ay hindi na nakakatulong sa pag-build up nung katawan ni Kristo Jesus. Instead, what they're doing is they're basically harming the church. Kapatid ko, alam po ninyo, hindi nyo pwedeng ihiwalay ang sarili nyo sa katawan ni Kristo. Kung kasama ka na talaga doon, sa kanyang katawan, hindi mo pwedeng ihiwalay ang inyong sarili. And then you be your own church. Hindi pwedeng ganun. Tandaan natin na nung tayo ay nakakilala kay Kristo Jesus, we were automatically baptized by the Spirit into the body of Christ. Meaning you are now part of His body. Bahagi ka na ng katawan ni Kristo. Bahagi ka na ng iglesia. Mga kapatid ko, ang sinasabi lang ni Pablo ay ganito, na kapag ikaw ay naging isang mananampalataya, dapat sumali ka sa isang lokal na iglesia. No, you have to join a local church. Going now to our last point. Sandali lang ha. Dito sa ating huling punto sa verse 22 hanggang, basahin ko yung 22 and 23. Sabi rito, sa halip ang mga bahagi ng katawan na wari mahihina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. Dito makikita natin bumalik ulit si Pablo doon sa mga kapatiran na siguro yung iba nga minamaliit yung kanilang spiritual na kalooban, yung kanilang spiritual gift. Sabi rito ni Pablo actually sa wikang Ingles na they seems to be weaker, no? O sa Tagalog wari ay mahihina, no? Kumbaga mukhang mahihina sila but in reality they're not. They're not. Why? Because ang sabi rito ni Pablo, they are necessary. Kailangan sila sa iglesia. They are essential for the body of Christ. Yan ang sinasabi rito ni Pablo. Ibig sabihin, itong mga wari mahihina, sila yung mga may giftings na working behind the scenes. Bigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Ano ba yung mga mas prominente sa katawan ng tao? Nakitang-kita ka agad. Diba? Minsan yung mukha natin. No? Pwede ka bang mabuhay na wala kang mukha? Siyempre hindi. Anyway, hindi. For example, yung ating mga kamay o di kaya mga paa, kahit yung mata di ba? Pwede kang walang mata, walang kamay, walang paa, pero mabubuhay ka ng hanggang tumanda. Pero paano yung mga, let's say, mga internal organs natin? Nasa loob yan, di ba? Hindi nakikita. So, hindi sila prominente. For example, kaninang yung halimbawa na ginamit ko ay yung kidney. Yung kidney pala sa Tagalog ay bato. No? Let's say yung kidney. Pag nagkaroon ka ng kidney failure, kahit sabihin mo mag-dialysis ka ng 3 times a week, in a couple of years, anong mangyari? Mamatay ka. Hindi ka tatanda. Hanggat hindi ka nagkakaroon ng kidney transplant, hindi ka tatanda. Mamamatay ka. That's the reality of it. At ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, yung mga hindi prominenteng kaloob ng Espiritu, yung mga hindi prominenteng spiritual gifts, yan ay necessary. Para yung kidney. No? They are
necessary. Kailangan sila sa katawan ni Kristo. Kaya nga kaninang umaga sabi ko, alam niyo kung gaano karami yung mga kidney dito sa church natin. No, ito yung mga tao who are working behind the scenes. Lalo na yung admin natin, no? Alam po ninyo yung admin natin. Alam niyo ba kung gaano karami ang kailangan nilang gawing mga legwork para lang maisaayos yung ating pananambahan dito. No, they have to submit a lot of documents on a monthly basis. Hindi lang yun. Yung pag-organisa o yung pag-schedule, yung paghanda sa lahat ng mga ministries na nangyayari dito sa church natin, na hindi lang tuwing Sunday, meron tayong mga midweek activities. Diba? Pati Sabado, pati Biyernes, pati Huwebes, pati Miyerkules. Lahat yun pinaghahandaan nila. And hindi yun madali. But what Paul is saying here, that what they're doing is essential to the church. Hindi lang yun. Kanina binanggit ko rin yung mga nagme-maintain ng lugar natin. Na tuwing pagpasok nyo, nakikita nyo, malinis lahat. Pati yung sahig natin, yung ating mga ilaw, yung aircon, parating na papanatili ang malamig. Isipin ninyo, kung wala sila. Yung mga nagko-control ng PowerPoint, yung gumagawa ng PowerPoint ng mga pastors ninyo, yung nagko-control ng ating sound system, imagine, kung wala sila. Kung wala itong mga bato na ito, mga kidneys na ito. Diba? What will happen to us? At yun ang sinasabi ni Pablo. Kailangan natin sila. They are necessary. They are essential for the growth of the church. At hindi lang yun. Anong sabi ni Pablo? Ang sabi niya, ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurihan ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurihan. At ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinaparangalan. Yan ang sinasabi rito ni Pablo. Na dapat nga pinaparangalan natin sila eh. Dapat nga we bestow more abundant honor ang sinasabi dito ni Pablo. Kaya yung iba sa inyo that are working behind the scenes for the benefit of our church, huwag kayong mabahala. Kung hindi nyo man natatanggap yung karapat-dapat na recognition na dapat na matanggap ninyo, don't despair. Bakit? Tingnan ninyo dito sa sinabi ni Pablo sa verse 24. Ang sabi niya na ito ay hindi kailangan ng mga bahagi nating higit na magaganda, subalit binuo ng Diyos ang katawan at binigyan ng higit na kapurihan ang bahaging may kakulangan. Yung mga bahagi na higit na magaganda. Hindi naman ito yung ibig sabihin na literally magaganda, but ang ibig sabihin dito ay yung mga prominente, yung mas kitang-kita dito sa harapan. Those whose gifts are more prominent. Now, those who are always seen in front, katulad ko, parati akong nakikita dito sa harapan. Noong sabi rito ni Pablo, natanggap ko na yung karangalan na dapat kong matanggap, kaya hindi ko na kailangan tumanggap pa ng karagdagang karangalan. Ang sinasabi rito ni Pablo, ang dapat bigyan ng karangalan ay itong mga kidney o mga bato sa ating church, those who work behind the scenes. At hindi lang yun, ang sabi ng Diyos, siya mismo ang magbibigay sa inyo ng karangalan. Kung hindi nyo man matanggap ito o makamit galing sa mga tao, sigurado na ito ay makakamit mo mula sa Diyos. Di ba mas maganda kung ang karangalan ay galing sa Diyos at hindi sa tao. Mga kapatid ko, tandaan ninyo na ang Panginoong Diyos ang siyang nagdala sa atin. No, He is the one who brought us together in the body of Christ. No, may mga
tinatawag natin na kaloob na, sabi ni Pablo, kailangan o necessary. Merong mga prominente na hindi na natin kailangan pang dagdagan ng karagdagang karangalan. Kasi marami na silang karangalan na natanggap. Pero yung mga kapatiran natin who are working behind the scenes, we have to appreciate them. Nilagay sila ng Diyos sa posisyon na yan, sa pwesto na yan, nang naayon sa kanyang pagnanais. Just as He desired. Yun ang sabi ni Pablo sa wikang Ingles. Kaya kung ano man ang iyong spiritual gift na ginagamit mo ngayon para sa ating iglesia, huwag mong maliitin. Huwag mong ikahiya. Huwag mong itago. Ang sabi ng Diyos, pagdating sa kanyang iglesia, pagdating sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya nga pagdating dito sa verse 25 and 26, malapit na po tayo magtapos. Ang sabi rito, upang huwag magkaroon ng pagkakagulo sa katawan, kundi ang mga bahagi ay magkaroon ng magkatulad na malasakit sa isa't isa. Kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. O kapag ang isang bahagi ay pinararangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Alam po ninyo, kung tunay na naintindihan natin ang tungkulin natin o ang role o yung function natin dito sa katawan ni Kristo, dito sa ating lokal na iglesia, ang sabi ni Pablo, there would be no division. Walang mangyayari na pagkabaha-bahagi. Kaya nga, pagdating dito sa verse 26, ang sabi rito, hindi magkakagulo ang katawan, na walang magkakabaha-bahagi, kundi magkakaroon lang daw dito ng pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang iglesia ay tunay na pinamumunuan ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang iglesia natin talaga ay pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, you would expect and you should expect that all of us will be working together harmoniously for the building up of the body of Christ. Yan dapat ang layunin natin. Yan ang sinasabi rito ni Pablo. For example, kung masakit ang ipin mo, yung ipin mo lang ba ang makakaramdam ng sakit? Siyempre hindi, di ba? May binanggit nga pala sila Anika at saka Ernie dyan kanina. Kung yun? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sabi ko kanina, hindi ba pwedeng sakit ng ipin, sakit ng buong katawan? Sabi nila, hindi raw nagra-rhyme, pangit. Kaya sakit. Sabi ko, ano ba yung kalingkingan? Yung pala, yung pinky, no? Yun pala yun. And that is true. Alam po ninyo, kung naiintindihan ninyo ang konsepto ng iglesia, kung isa sa atin dyan ang nahihirapan, ang nagdurusa, ang sinasabi ni Pablo, kung we truly understood that we are part of the church, lahat tayo nasasaktan. Lahat tayo nagdurusa. Bakit? Kasi iisa tayong katawan eh. We are one body. Ano pa? Ang sabi pa rito, kung meron daw sa atin ang nabigyan ng karangalan, dapat daw ay matuwa tayo, di ba? Makigalak tayo. Huwag yung yung utak alimasag. Di ba? Crab mentality. Alimango pala, alimasag. Huwag tayong utak alimango. Crab mentality. Na nakita natin na, ginagamit yan ng Panginoon sa church natin. Ganyan, mas magaling naman ako dyan. Dapat hindi tayo ganun, di ba? We have to be
happy for that person, di ba? We rejoice with him. Yun ang sinasabi rito. Bakit tayo ganyan? Kasi iisa tayong katawan. Di ba? Iisa tayong katawan. Now, let's say, one of your leaders, no, isa sa mga pastor ninyo, pero huwag naman sanang mangyari ito. At hindi na rin ako kakatok dito sa pulpito. No? Pinagalitan ako ng asawa ko kanina. Isa sa inyong mga leader, isa sa inyong mga pastor, nahulog sa kasalanan. Hindi ba kayo masasaktan? Hindi ba maapektuhan ng iglesia? Siyempre maapektuhan, di ba? Siyempre masasaktan kayo. Bakit? Kasi iisa tayong katawan. We are one body. And that is who we are. We are the body of Christ. Therefore, Scripture says there should be no division in the body. Instead, there should be what? Unity. Unity in the body of Christ. So, bago po tayo mag-close in prayer, now let me end with this passage dito sa Colossus chapter 1, verse 13 to 18. Ang sabi rito, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagka-Panginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan na aming natutunan sa hapong ito. Salamat po kung paano niyo po kami idinala o ipinagkasama-sama dito sa inyong katawan, dito sa aming iglesia, sa Grace Fellowship Church. Naway ang inyong espiritu ang siyang parating manguna sa aming buhay upang kami ay magsama-sama at magtulungan bilang mga magkakapatid dito sa lokal na iglesia na ito. Naway gamitin namin ang mga espiritual na kaloob na ibinigay niyo sa atin upang pagsilbihan ang isa't isa para sa paglalago ng aming iglesia. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Naway nabigyan po namin sana kayo ng kalulhatian dito sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahit anuman ang sitwasyon ng ating buhay, lahat po ng Kristiyano ay may iisang Savior at may iisang salvation. At bilang Kristiyano, kailangan po natin to i-express sa pagpapasalamat at pakikiisa bilang katawan ni Kristo. Kaya po tayo po ay tumayo at kantahin po natin ang Christian Hearts in Love United. Let His love unite.
Church of Jesus, covenant with Him anew. Unto Him who conquered for us, may we pledge our service true. May our lives reflect the brightness of God's love in Jesus shown. To the world we then bear witness, we belong to God alone. May announcements lang po tayo bago ko kayo ihayo sa ating benediction. Ang announcements po natin, itong darating na Huwebes, no, yung ating PDF 242, a study on the life and times of David, ito po ay gagawin dito sa GFC Center. Ito ay magsisimula ng alas 7 ng gabi, this coming Thursday. And then, sa Sabado naman, yung ating Women of Grace, no? Heaven Can't Wait, no? Session 4. Ito naman ay magaganap sa Sabado, walang oras? Alas 9 ng umaga. No? And after the Women of Grace naman, dito rin yan gagawin sa GFC Center. At meron tayong link meron tayong Zoom link, no, for our Women of Grace Bible Studies. And then 3 p.m. naman yung ating youth Bible study. We will be tackling the book of Jonah. Sino magtuturo, JC? Ikaw naman. Si Brother JC ang magtuturo. Okay? So, ito po yung ating benediction sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos, mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang inyong tumatawag, na gagawa rin naman nito. Have a blessed day, everyone. Magandang hapon po.